So hindi lang backlight yung sira, pati na rin yung kanyang CKB nawawala, kaya ang tendency nagba-blackout yung screen, minsan nagro-rolling, minsan normal, minsan nagro-rolling. So kapag ganoon mga ka-DIY is may kinalaman pa yan sa ating side COF kasi nga yung signal dito. Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron naman dinala dito sa atin mga ka-DIY yung isang MyView. Maliit lang naman ito, nasa 28 inches. Ang problema kasi nito, sabi nating may-ari ay nagpa-power on, bumubukas. Ang problema, may sound lang pero wala siyang picture. So ang gagawin natin dito mga ka-DIY is i-plug in muna natin ito. Ito yung kanyang AC cord dito, silalim. So yung brand niya is MyView. Ito, saksak natin dito. Yan. So meron naman siyang power mga ka-DIY, meron tayong power indicator. Nandito sa tagiliran niya yung kanyang power on button. Power on ko lang. So yun, pinindot ko na. Yan. So dito is nag-green na, ibig sabihin nag-oscillate na or nag-power on na yung ating TV. So kung napapansin nyo mga ka-DIY, naaninag nyo ba? Yan, isa itong mga ka-DIY sa pinaka-basic na gawin. Pero basic siya, pero minsan ito mga ka-DIY is makakadisgrasya ka nito na mga ganitong klaseng trabaho kasi ito ay nasa backlight o nasa driver. Pagka sa naka-backlight, backlight yung problema, kagaya nito, meron siyang parang naaninag natin yung kanyang picture. Ibig sabihin, malamang nasa backlight niya o sa pinaka-drive niya o driver o yung supply na para sa ilaw. Maaring ilaw ang sira o yung supply ng ilaw. So dalawa lang mga ka-DIY yung ganito. Ayan, so bubuksan muna natin to sa likuran dito. Padapa muna natin. Medyo maliit lang naman to eh. Yan. Padapa natin. Yan. Bale, ito yung kanyang MyView. Pinaka-model niya. So, wala siyang pinaka-model. Bala, ito lang. 28 LX200. So, 28 inches mga ka-DIY LED TV. Yung mga ganito kasi is mga China. Sakit ito ng mga China mga ka-DIY. Kagaya ng mga Ace, Astron, o iba pang mga brand na China, halos pare-parehas ang mga sakit niyan. Driver or backlight or hindi man, minsan kadalasan talaga LCD panel, sa fault talaga yung mga LCD panel nito o yung kanyang pinaka LCD. Okay, so unplug muna natin, then buksan natin ito. Tara. Okay, baklas tayo. So ayan mga ka-DIY, bali nabuksan na natin. So ito yung portion mga ka-DIY ng kanyang ilaw. Itong diode na to at saka itong pinaka coil at saka itong driver. Ito yung mga portion papunta dito sa ating backlight. Ito, backlight natin. Yan, sa ilaw natin sa loob, yun ang papaliwanag doon sa loob, backlight. So ito yung supply niyan, yung diode na ito at saka to, at saka yung ating driver. Yan, papunta yun dito sa ating ilaw. So kapag ito short ang diode na to, possible na hindi umilaw yung ating backlight. Possible din mga ka-DIY kapag putol ito, hindi din iilaw. Possible din na kapag sira yung ating driver is hindi rin siya tuluyang iilaw. At minsan mga ka-DIY kapag lobo yung mga capacitor sa itaas, possible din na hindi rin iilaw. Okay, so ang gagawin talaga natin dito is i-body ground muna natin to, yung ating tester. Then i-select natin sa DC. So naka DC na tayo ngayon. Next is, i-power on natin yung unit. Isaksak muna natin dito. Yan. Pagka na-plug in natin dito mga ka-DIY, lumabas na yung ating indicator sa ating power. Ipa-power on muna natin dito sa kanyang power button. So bago natin i-power on yan, iabang muna natin yung ating positive test prod dito sa kanyang ilaw. Sa positive yan o. Positive at saka negative, yung pula. Tusok muna natin dyan. Yan. Kung napapansin nyo, meron tayong voltahe dyan na 26 volts. Ibig sabihin yan ang pinaka-standby. Voltahe yan ng ilaw. Standby pa lang yan kasi hindi kayang pailawin ng 26 volts yung ating buong ilaw na yan. So malalaman natin kung buo yung kanyang driver kung ang 26 volts ay tumaas pa o humigit pa dyan kasi nga magbuboss yung ating magbuboss ng current yan o magtataas ng supply. Base na rin dito sa ating driver yung IC na yan. Okay. So pag pinapower on natin yan dito sa button, kailangan tumaas yung ating supply. Pag tumaas, ibig sabihin wala tayong problema sa
circuit ng ating driver na ang problema talaga is nung ilaw. Okay, so power on natin dito. Abangan natin yung tester. Okay, so power on ko lang. Yan, tingnan natin yung ating tester. Lagi 29 volts. Then magbo-boss yan ng 75 volts. Nakita nyo, ng boss ya. Ibig sabihin yung supply ng backlight na to is nasa 75. Kasi wala siyang ma-detect. Hindi ma-detect ng ating driver yung ilaw kasi sira nga. Kasi sira yung ating ilaw, may punde. Babagsak yung supply sa mababang supply. Babagsak. Kita mo naging 50 plus siya kayo na, nasa 50 plus yung ating supply dahil walang ma-detect yung ating driver na gumagana siya. So ang tendency bababa yung supply natin ng 30 or bababa pa o higit pa, depende sa design ng circuit. So 100% sira yung ilaw. Para ma-confirm pa talaga, yan, plug muna natin to. Pagkatapos is gumamit tayo ng backlight tester. LED TV backlight tester. Ito yung ginagamit natin. Yung positive natin dito at negative, ilalagay natin yung test prod ng ating tester dito sa negative at saka sa positive natin. Lalagay natin yan. Kasi yung mga ganito mga kadewa, yung mga backlight tester is auto bolt na yan. Kung anong ma-detect nyan is paiilawin ito. Okay, so bago natin isaksak yan, i-remove muna natin dito sa board. Ayan. Ilalagay natin sa positive at negative dito. Tapos gamitan natin ang backlight tester. Okay, set up ko lang muna. So ito mga ka-DIY, plug-in ko lang muna dito. Okay, so sinaksak ko lang muna yung ating backlight tester. Then nasa 306, nasa 300 yung ating voltahe dito. So power on natin. Tingnan natin kung iilaw siya. Yan, kung napapansin nyo, wala. Yun. So walang ilaw. Yan. So walang ilaw, may problema tayo sa backlight talaga. You know, 306 pa rin, 306. Kasi yung display nito is 306. Kapag bumaba yan, ibig sabihin kumakain siya ng kuryente o kumakain siya ng supply. Pagka bumaba yung ating reading ng backlight tester. Kung napapansin nyo, 306 pa rin, no? So minsan kasi yan bumababa ng at least mga 70, 80, 90 or 100, depende sa design ng backlight natin kung ilang voltahe ang kinakain niya. So magdi-display yan dito sa ating backlight tester kung ilan yung supply niyan. So kapag binunot natin to at ganun pa rin yung supply na yan, so ibig sabihin sira talaga yung ating backlight. O binunot natin yung isa, so binunot na natin, so ganun pa rin yung ating voltahe. So kailangan kumain kasi ng voltahe itong backlight tester natin o bumaba yung ating voltahe para malaman natin na buhay yung ating backlight. At syempre iilaw rin yan kapag kumain siya ng voltahe. Okay, so gagawin natin is backlash talaga LCD nito. Papalitan natin ng backlight kapag ganito. Okay? Tinanggal ko muna yung lahat ng mga screw dito sa gilid niya, pati dito sa itaas banda dito. Kasi nga biyak tayo niyan. Yan, so ang backlight ay napakadali lang gawin. Basta hindi madisgrasya yung LCD, okay yan. Pero pag madisgrasya yung LCD, yan ang mahirap kapag ka-technician ka, kailangan maingat ka talaga. Kapag ka gumagalaw ka, maingat. Tatanggalin natin itong LVDS nya. Medyo matigas. Tanggal ito. Kailangan hindi nyo mapunit yung ating source scope. Yan. Ibalik muna natin saglit. Yan. Plastic para sa panggilid natin.
Isa rin sa iniingatan ito mga ka-DIY, oh. Yan oh, yung kanyang source scope. Ay yung side COF natin ito. Baka pag tinanggal nyo ng ganito, madamay nyo, kaya iingatan nyo talaga. Tatansahin nyo na hindi matamaan yan. Kaya yung pagbukas ko yan dito muna sa gilid. Tapos dito banda. Minsan hindi ko talaga pinapakiramdaman ko muna kung saan sa banda. So kailangan hindi matama yan. Kapag ka mapunit ito, yung source scope natin, mapunit yan, wala nang kwenta yung LCD natin. Okay, so backlash tayo ng LCD ngayon. Titingnan nyo rin kung may mga silicone dito, kasi minsan may mga silicone dito sa gilid. Baka kapag ka inalsan nyo o itinaas nyo, baka mag-crack yung LCD. Titingnan nyo at pakiramdaman nyo muna kung sumasama yung LCD. Kagaya nito. Yan, so wala naman siyang silicone. Yan, tanggal. Pati itong guide niya, tatanggalin natin yung guide. Ito ingatan nyo na hindi mabasa. Mapangit yung kulay ng LCD kapag mabasa to. Yan. So tatlong strip, titingnan natin kung saan dyan ang napundi. Yan mga ka-DIY, kung napansin nyo, na dumaan na siya ng repair. Nadaan na siya ng repair, oh. Yan. So ito, bago pa. So malamang ito mga ka-DIY yung napundi dyan. Okay, so palitan na lang natin ito. Kuha na lang tayo ng bago, tara. So ito mga ka-DIY is buo pa naman sa itaas banda. Ito. Yung bagong palit nila. Yan, buo pa naman yung bagong palit. Kasi bago pa talaga, wala pa, hindi pa itim. Ito yung medyo mapula na. Ito mapula na. Yan, mapula na yan. Ito mapula na. Kung napapansin nyo dito, mapula. Yan, so ito yung luma. Tingnan natin dito. Kung saan dito yung buhay pa. Yan, buhay pa yung isang strip. Dito. So wala, ito yung pundi. Palitan natin, tatanggalin natin yung yung mga mata niya. Tatanggalin natin yung mga ilaw. Replace natin ng purpose na ganito. Yan, replace natin ng purpose. So yun lang ang gagawin natin dito. Okay, so palitan natin to. Tanggalin natin yung mga mata ganito. Yan, tanggalin natin yung mga mata niya. Yan. Kahit buo pa yan, palitan na lang natin. Pero sa itaas, bago pa naman. So okay lang yan, kahit hindi natin palitan, bago pa naman. Puti pa, kulay puti pa siya. Yan. Yan. Tanggal na lahat. Yung isang piraso nito is 3 volts. Ayan o, 3 volts. Ayan, 3. Kita ba? Yan, 3 volts. So, ibig sabihin, 3 volts yung purpose na ilalagay natin. Kasi meron na ibang design ng mga backlight na ganito is 6 volts. Yung iba naman 6 volts, yung iba 3 volts. So, 3 volts yung ilalagay natin. Meron naman tayo ditong 3 volts. Ayan o. Pang 3 volts yan. Okay, so ipapalit natin dyan is 3 volts. Tara. Mga ka-DIY, share ko lang sa inyo yung ginamit kong pwede gamitin ito para pandikit dito sa ating backlight. Yan, sa factory cut ng ating mga backlight, pwede gamitin yung 3M na double adhesive, double tape o double sided tape. Pwede rin ito mga ka-DIY, yung B7000, yung pang cellphone. Pwede gamitin yan dito. So yung ginamit ko is ito para kumapit siya. Ito maluwag, binaliktad ko lang yung portion ng backlight. Kasi yung puti niyan sa ilalim, kanina yung sa harapan. Pwede rin baliktarin yan. Tapos lagyan na lang natin dito. Kasi medyo matagal pa kung trabahoin natin, natanggalin talaga yung pinakailaw nun kasi bumubukol. Kapag nilagay natin ito, bumubukol doon. Kaya binaliktad ko siya para flat. Okay din yan kapag ganyan. So yung aking first positive niyan dito. Positive. Yan. Ito yung positive natin. Nag-entrance dito. In. Positive. Negative. Negative mag-in sa positive. Positive mag-out sa negative. The negative, didiretso sa positive. Positive mag-out sa
negative. Negative, dediretso sa positive. Positive, mag-out sa negative. Negative, magdadiretso sa positive. Positive, mag-out ng negative. Yan, alternate lang. Positive, negative hanggang makarating tayo dito. Ito yung pinakahulihan. Negative yung hulihan. Yan, negative na yung wire. Pinadaan ko dito sa ilalim. Ito na yun, yung negative. Yan, negative natin. Ito naman yung interest natin positive. So, yan lang ang connection mga ka-DIY. Series connection tawag dito. Ito yung aking backlight tester. Subukan muna natin. Ito yung sa negative natin. Wait lang. So, ito yung sa negative natin dito. Yan, negative yan. Tapos yung positive natin is ito. Sa dulo-dulo yan. Dulo ng negative at ito yung dulo ng positive. Yan. So, umiilaw siya. Yan. Ayan. So, tinesting natin sa backlight driver natin. Okay naman. So, ngayon, ikakabit na natin yan. Ibabalik na natin yung LCD. Kung ano yung pagtanggal, ganun din yung pagbalik ng ating LCD. Okay, so, gagawin ko lang dito mga ka-DIY is ipipix ko na lang siya. Gagamit ako ng tape para i-clip to ng tape. Pag ganito. Yan. Dito. I-clip na natin yan. Okay, so yun ang gagawin ko dito. Okay mga ka-DIY, tapos ibabalik ko na lang yung LCD dito at i-test na natin. Tara. So ayan mga ka-DIY, meron pa siyang ibang problema oh. Napa-okay natin yung backlight. Pero ang problema, nagro-rolling yung kanyang picture dito. Nagro-rolling tapos biglang naba-blackout. So hindi lang backlight yung sira nito, pati din yung kanyang LCD. Yan oh. Yan, naka-bypass na ako dyan. Kita nyo. Yan ang nawala sa kanya is si KB. Yan si KB na yan. So naka-jumper yan dito. Dito. Diyan, naka-jumper yan dyan yung si KB natin. Ayan, merong hininangan ng si KB. Yung pin number 4. Ayan. So naka-jumper pa tayo dyan. So hindi lang backlight yung sira, pati na rin yung kanyang CKB nawawala, kaya ang tendency nagba-blackout yung screen, minsan nagro-rolling, minsan normal, minsan nagro-rolling. So kapag ganoon mga ka-DIY is may kinalaman pa yan sa ating side COF, kasi nga yung signal dito ng IC papunta dito yung mga signal sa gilid, din tatawid dito sa kabila, din tatawid dito sa kabila. So pag nawala yung isang signal dyan, ang tendency niyan minsan blackout. Present naman yung kanyang BGH at saka BGL, pero dito inisa-isa ko, pin to pin, ganito lang ginamit ko. Yung dalawang test probe na pinagsama, tapos dinikit ko lang doon sa mga signal at saka dito. So meron pa siyang nawala isang signal, ayan o. Ito yung kibla. Yan, papunta doon. So ayusin na lang natin at assemble na lang natin to. So yun, kita talaga doon sa ating microscope. Yan. Kitang kita yan ating microscope. Yan. So kinaskis ko yung mga kasama niya. Dito nagkiskis ako dyan. Yan, pinangkiskisan ko yung iba. Pero may mga supply naman at saka may signal. Dito lang talaga sa may CKB sa pin number 7. Papapo na lang yung dyan, yung data. Okay mga ka-DIY, so assemble muna natin to. Assemble na lang natin yan. Okay, so tara. Yung wire nga pala mga ka-DIY, itong maliit na wire na to, papadaan natin dito sa gilid lang, tapos lagyan natin ng masking tape, ganito. Yan, lagyan natin ng tape dito para hindi masira yung hindi masira yung wire. Okay, so bunutin natin. Okay mga ka-DIY, tapos nating assemble siya. Saksak muna natin dito. Hindi ko na kanina pinakita yung natin, yung nagro-rolling sa screen kasi minamadali ko na ito mga ka-DIY na matapos. So yan, may power tayo, power na natin dito. So pinindot na natin. Ayan, my view. Lumabas na yung my view. Yung kanina kasi meron pa dito, merong pa-slide na ganun sa screen. Tapos minsan is nag horizontal bar pa siya, puro horizontal bar. Minsan naman ang lumalabas sa screen is blackout, white screen lang. So may kinalaman pa pala yung dito sa ating side COF na wala ng signal, kaya nagdugtong tayo, gumamit tayo ng ating microscope camera.
Kasi minamadali ko na ito mga ka-DIY, hindi ko na pinakita kanina sa inyo kasi yun. So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.